Isang maganda at mapagpalang araw sa inyong lahat. Ngayong araw na ito ay nais ko muna hiramin ang inyong mga tenga upang makinig sa aking sasabihin. Nais ko lamang ibahagi ang isang katanungan na namumutawi sa aking isipan. Ito ay ang nagbabagang klima, magbabago pa kaya? Alam nyo ba ang kawikaang kung ano ang iyong itinanim, iyon rin ang iyong aanihin. Halimbawa nito ay ang walang habis na pagtatapon ng basura sa ating mga kanal at ilog. Tiyak, ang baha ang ating makukuha o kapalit. Kung mapapansin natin sa mga nagdaang araw, buwan at taon, ang mga kalamidad na nangyayari dito sa bansa at maging sa buong mundo ay patuloy sa pagiging malupit at mapinsalang kalikasan sa ngayon. Tulad halimbawa ng bagyo, lindol, tsunami, biglaang pagtaas ng temperatura, polusyon, at iba pang kalamidad na maiuugnay natin sa patuloy na pagbabago-bago ng klima. Malalang sitwasyon ang nangyayari dahil sa pabago-bago ng klima. Bakit nga ba nangyayari ito? May contribution ba dito ang mga tao? O sangkot na rin dito ang sistema ng lipunan? Ano-ano ang mga epekto ng pagbabago ng klima sa buhay ng tao, sa bansa, sa buong mundo? May nagagawa ba tayo? Pero bago ang lahat, ano nga ba ang pagbabago-bago ng klima? Ayon sa batikang siyentipiko, ang climate change ay isang malawakang pagbabago ng panahon o klima sa iba't ibang parte ng daigdig. Ang epekto ng climate change ay nadarama natin sa unti-unting pag-init ng mundo na kadalasan ay tinatawag natin na global warming. Ang pangunahing sanhi ng climate change ay paglaganap na tinatawag ng greenhouse gases sa ating kalawakan. Ang climate change ay malawakang pagbabago ng klima sa iba't ibang bahagi ng daigdig. Ang epekto nito ay nadarama natin sa tinatawag natin na global warming o unti-unting pag-init ng mundo. May dalawang pangunahing sanhi ng climate change. Una, ang likas na pagbabago ng klima ng buong mundo nito'y mga nagdaang panahon. Ang ikalawang sanhi ay ang pagtaas ng level ng greenhouse gas sa kalawakan, partikular ang carbon dioxide na resulta ng mga gawain ng tao. Halimbawa, ay ang paggamit ng mga sasakyang gumagamit ng petrolyong langis at walang pangundaangan at pagputol ng mga punong nag-aalis ng carbon dioxide sa hangin. Ang issue ng climate change ay napakahalagang issue sa mga bansa. At isa na rito ang Pilipinas. Isa kasi tayo sa bansang pinaka-maaapektuhan sa mga pagbabagong dala nito. Ang bansang tulad natin na archipelago na papaligiran ng tubig ay nanganganib sa climate change. Ano ba ang magiging epekto nito sa atin? Kapag nangyari ito, mag-iinit ang lahat ng lugar sa ating bansa. Lalo na pag tag-init. Pag dumating naman sa panahon na tag-ulan, maaaring mas kumonte ang karaniwang kapag tag-init. Ngunit, sa mga lugar na Luzon at Visayas, mas dadami naman ito sa pangkaraniwan. Lalo na sa panahon ng southwest monsoon at habagat pero sa Mindanao, posible na mas umikli ang panahon ng tag-ulan. Ang Mindanao ay pinagtataniman ng palay at ang ulan ay napakahalaga sa lugar na ito. Ano nga ba ang implikasyon na maraming pagbabago sa init at ulan? Ang tag-ulan natin ay mas magiging mas malubha at ang tag-init ay mas magiging mainit. Mas maraming baha,
mas maraming tagtuyot. Pakaisipin natin na ang taong 2020 ay 3 taon na lang mula ngayon at ang epekto ng pagbabago ng klima ay ramdam na natin sa ngayon. Ito ang isang issue na mahalaga sa ating lahat. Epekto rito ang lahat ng ating kabuhayan. Kailangan magtulong-tulong ang bawat mamamayan. Di lamang sa ating bansa, kundi sa buong mundo. Ang pagbabago ng klima ay nagpapakita ng lahat na tayo ay konektado. Ang pang-aabuso sa kalikasan, kahit pag ginawa sa ibang parte ng mundo, ay may epekto pa rin sa atin. Kung hindi maiibahan delubyo ang hatid ng pagbabago ng klima, sa kasalukuyan, nakararanas ang ibang bansa ng tag-init o kaya naman ay mas mahabang panahon ang tagtuyot. Dito sa Pilipinas, mas malalakas ang bagyong nagdudulot ng mapinsalang baha ng ating nararamdaman dahil naririto na ang pagbabago ng klima. Kung ating ibabase sa kasulukuyan, ang masasamang nangyayari ay dulot ng polusyon o di kaya'y ang kulang na atensyon at pag-aalaga sa ating kapaligiran. Gaya ng usok na nanggagaling sa mga malalaking pabrika at mga sasakyan, ang siyang unti-unting pumapatay sa ating inang kalikasan. Dagdag mo pa rito ang walang habis na pagtatapon ng mga plastik at mga basura sa paligid. Wala na sa ating mga ilog at o iba pang anyo ng tubig. At kung ating papansinin, kaliwat kanan na ang pag-usbong ng mga gusali at sa iba pang infrastruktura. Parang kabute na biglang nagsusulputan. Ang mga nangyayari ngayon ay isang patunay sa kasabihang lahat ng sobra ay nakasasama na. Nagbabago na talaga ang panahon kay utak ng tao, klima at pati na rin ang mga kapaligiran mo. Pag ito'y nagpatuloy pa, malaking epekto nito sa ating bansa, sa buong mundo at lalong-lalo na sa mga tao. Bilang parte ng ating kaalaman, tayo may iba't ibang pangangailangan. Pero tayo rin ang gumagawa ng paraan para ito'y tuluyan sumira ng ating kabuhayan. Pero may magagawa pa ba tayo para maagapan ang ating mga nagbabagang klima? Meron! Bawat isa ay makatutulong sa muling pagkabuhay na nagbubuntong hiningang at nating kalikasan. Ulitin ang paggamit ng mga bagay-bagay o pakinabangan ang mga gamit na basura. Sa madaling salita, sa Ingles ay to reduce, reuse, at recycle. Itapon natin ang ating basura sa tamang nilang kinalalagyan. Simple lang, hindi ba? Napakaliit na panahon na lamang ang nalalabi upang magsagawa ng matitinding pagbabago sa mga aktibidad na tao upang maiwasan ang panganib na pagbago-bago ng klima. Dapat magpatuloy tayong makikibaka o tiyaking ang mga susunod na henerasyon ay may maayos na mundo pang magigisnan. Kahit sa maliit na ating paraan ay makatutulong tayo. Bawat isa ay makatutulong sa muling pagkabuhay ng nagbubuntong hininga ng kalikasan. Ginawa ng Panginoon na maganda at kapaki-pakinabang ang paligid para sa ating kaginhawaan. Ngunit, sino ang dapat sisihin sa pagkawasak nito? Tayo. Tayo ang sumira, kaya't sa atin din nakasalalay ang pag-asa. Ang pag-asa na makakaranas ang mga susunod na henerasyon ng mundo, hindi balot ng kalamidad at polusyon. Sana, sa huli, masasabi ng Panginoon na tunay ngang ating inaalagaan ang kayamanan ng kanyang inihahandog sa atin ang kalikasan. Sa puntong ito, gusto ko kayo ang makaisip o bumatay
kung ano ang nagbabagang klima. Sa puntong ito, gusto ko kayo ang mag-isip o bumatay kung ang nagbabagang klima ay may pagbabago pa. Muli, ako'y naririto, ako sa inyong harapan, para ipabatid at ipaalam sa inyo ang kaganapan tungkol sa kalikasan. Nagbabagang klima, may pagbabago pa kaya? Maraming salamat po.